Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca de Aguilar at ito po ang aking Day 191 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang gaano kaimportante ang Bible sa buhay natin. At ang topic natin ngayon ay necessity of the scripture. Sabi po dito yung concept na necessity of scripture. The necessity of scripture teaches that while creation and conscience can reveal that God exists, only the Bible reveals how to know Him personally through the gospel. The scriptures are essential for salvation, for growing in spiritual and for understanding spiritual life and for understanding God's will. Without the Bible, we would be spiritually lost, unable to grasp the depth of God's grace in Christ or the path of obedience He calls us to. The Word of God is not optional, it is vital for spiritual survival. At ang Bible verse matatagpuan sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. At sa Tagalog po, ikaw ay pinagpakumbaba niya ng ginutom kanya at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala, na hindi nakilala ng iyong mga ninuno upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Panginoon. At ang teachings natin ngayon ay number 1, the Bible is the clearest revelation of The Bible is the clearest revelation of God. Ibig sabihin po, yung Biblia talaga, yun yung pinakamalinaw na yung nireveal ng ating Panginoon yung sarili niya. Kasi diba yung Biblia talagang buo na yung kompleto. Talagang lahat ng hinahanap po ng kasagutan nandun lahat. Kaya talagang nandun lahat ng revelation ng ating Panginoon. Kasi kung sa tingin mo may katanungan ka pa, nandun lahat ng kasagutan sa Biblia. And number 2 po, the Bible is essential to spiritual nourishment. Ito, di ba, sabi nga, yung spiritual natin, pinapakain din yan. Hindi lang yung physical na pangatawan natin, diba, pag kumakain tayo, di ba, nabubusog tayo, di ba, yung spiritual natin, ay yung physical natin, pero yung spiritual natin, ang parang ang pagkain natin, yung Biblia, yung salita ng ating Panginoon, di ba, yun yung talagang, kumbaga, yung magpapabusog sa spiritual para may spiritual growth din tayo, diba? And number 3 po, the Bible is God's word and our final authority. Ito po, yung Biblia talaga hindi yung gawa-gawa lang, kundi mga salita talaga ng ating Panginoon, yung word niya, lahat nandoon. Ito rin yung nandoon rin yung ating final authority na nakasulat doon, diba? Kaya hindi dapat siya na hindi mo dapat kailangang isipin ng parang lang to, parang gawa-gawa lang yun ng mga tao, hindi po, kundi ang Diyos mismo ang nagsabi o lahat ng mga nakasulat doon sa Biblia. And application naman po, paano ito ma-apply sa ating buhay. Number 1, treat the Bible as essential, not optional. Ito po, treat natin ating Biblia na dapat kailangan, need talaga natin, need ng katawan natin, ng puso at isipan natin na makabasa ng Biblia. Kailangan natin ito na dahil essential ito, hindi naman ito optional diba? Hindi siya optional lang kung kailangan mo lang babasa or optional lang siya pag kailangan mo lang ganun. Hindi po, essential talaga siya. And number 2 po, read the Bible habitually, not occasionally. Ito po, kailangan binabasa natin yung Biblia natin habitually. Kailangan habit na natin magbasa. Diba? Kunyari nga, mga Wattpad, may rin tayo magbasa. What more pa kaya yung Biblia? Diba? Dapat ganun tayo ka-eager na makilala at makabasa ng salita ng ating Panginoon. Hindi lang kung kailan mo lang gusto, book natin yung Biblia, diba? Dapat habit na natin yun, kasama rin sa habit natin, kailangan sinasanay natin yung katawan natin, yung isip natin na hanapin yung Biblia na magbasa tayo ng salita ng ating Panginoon. And lastly po, follow God's word, not the word. Ito po, ang sundin natin yung salita ng Diyos, hindi yung makamundong gawa. Kasi nga diba, yung makamundong gawa dito makasalanan na talaga ito. Kaya kung ay sundin natin, syempre magiging makasalanan din tayo. Pero kung salita ng ating Panginoon, sundin natin syempre sa magandang may maganda na
kinabukasan na kakahantungan dahil salita yun ng ating Panginoon. And dapat yun yung sundin natin. And hindi lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo. At huwag po nito kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.